yung claim naman ng mga iba sinasabi, nasa patakaran din naman ng House of Representatives na pag meron nag-file, meron specific number of days kung saan dapat i-refer ng Secretary General sa Office of the Speaker. Pero hindi ito nasunod dun sa mga naunang impeachment complaints. Baka tingin nila there is no substance or baka hindi pa nila na-verify kung may substance or tama ang substance or form. Basta ang nakikita natin dito sa kasalukuyan na sinasabi nga na whether yun ang fina-file nila sa Supreme Court or whether ang sinasabi nung motion sa Senate is yung envelope tawag dito yung impeachment i-dismiss or hindi i-remand. Wala pang judicial knowledge ng impeachment court Sinuli na yung envelope Ganun ang itsura At kaya hindi mo maalis sa taong bayan na ganun ang isipin nila. Kasi maski sa ordinaryong kaso lang, binabasa muna ng clerk of court ang sakdal o information. Binabasahan muna. Bago natin masabi na ito, ito sinasakdal ka na. Remand is a type of legal decision. So, how can one decide without reading the case? Di ba? It's a legal decision na sinasabi mo na ginamot lang Ginamot yung dismissal na motion Ginamot kasi napakapangit talaga ng itsura kung bigla nilang dinismiss. Wala pa silang judicial knowledge nung articles of impeachment, dinismiss. Hindi, tsaka yun nga, Tito Sen Alan doon. Hindi, tsaka yun nga yung punto, di ba? Kung meron magpapa-dismiss ng impeachment case, hindi ba dapat si Sara Duterte yun at hindi yung impeachment judge? Okay, correct. Dapat yung defense. Dapat the lawyers for the defense ang mag-file nun. Kaya hindi pwede senator. That's what I was saying kanina Hindi allowed ang senator judge na mag-judge or mag-lawyer for the prosecution or for the defense. That motion was for the defense to do after they are heard or after they are read. At the very least, after they are read the articles of impeachment. Sa mga nangyari, sa tingin nyo, medyo prangkahan na lang naman po siguro tayo dito Sen. Mukha bang in-accommodate talaga ng mga senador itong si Sara Duterte dito sa decision na ito? Ayoko namang sabihin ganun. Sabi mo nga, prangkahan Baka may mga lumakad. Pero I doubt kung si Sara Duterte gagawin niya yun. Malakas ang loob ni Vice President Sara Hindi niya I doubt it kung siya gagawa nun. Baka may mga nakaisip gumawa nun o may lumakad nun. Yung motion to dismiss o yung remand? Motion to dismiss. Baka napunta na nga sa remand kasi nga alam nilang napakapangit ng motion to dismiss because dapat yun defense lawyer ang gumawa nun, hindi senator judge. Ito yung isa pang tanong, sa prangkang usapan po. Mukha bang takot lang yung maraming senador dahil napakalaki ng impluwensya ni Sara Duterte at patuloy siyang popular? What do you mean takot? Takot kasi pag pinag-usapan mukhang siya yung susunod na presidente base sa mga survey. Napaka-popular pa rin. So yung mga senador medyo nag-iingat not to antagonize her. Napakapangit nun. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala Di ba? Dapat. Hinalal ka ng taong bayan. Represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi napakasagwa naman. Napakababa naman ng uri ng politiko natin pag ganun. Okay. Ito po isa, Kasi dapat, di ba, obvious naman sana ito dahil common sense din po ito, Yung impeachment trial judge, yung mga senador, dapat may impartiality. Kahit napakalaki ng political aspect nitong isang impeachment proceedings.
Pero may mga senador tayo na nadinig na natin, very openly, Duterte yan, di ba? Si Robin Padilla sabi, kahit sunugin siya, mga ngamoy Duterte siya. Si Bato, nagpa-motion to dismiss, supported by Bongo. Ano bang, do you think pwede pang tumayo bilang impartial judges itong mga ito? O dapat mag-inhibit? Pag nag-inhibit yun, ganun din eh. Mangyayari doon is, kaya mo na lang makita ng taong bayan ang kulay ng bawat isang senador. Pagka ganun. Kasi pag nag-inhibit ka, parang no ka na. Ano? O, ang kailangan lang ng not guilty, 9 na no. So, wala, kinalimutan na nila yung Article 3, Paragraph 2 of the Rules of Procedure on the impeachment trials. Dapat yun ang isa-isip nila para mag-ingat naman sila sa mga pagsasalita nila. Senators shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial. Political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliations or preferences. So kung pinangungunahan mo na kagad at nagsasalita ka ng ganon, nakikita ng taong bayan yan. Ang tanong dyan, may karapatan ka ba na maging senator judge pagka ganon? Okay. Or even may karapatan ka bang maging senator man lang? Baka yun din ang itatanong ng taong bayan.